Ngayon, hapunan na tayo. Time check. 5:05 na hapon. Last na ito na gagawin. Problema nito, walang idle. Mahirap anda rin. Kahit umaga o tanghali, mahirap sa anda rin. Ngayon, i-check natin yung kuryente niya kung meron ba o kaya malakas. Pagpapadyak naman ito para hindi mahirapan papalabasin yung kuryente. Tanggalin natin yung spark plug. Ito yung spark plug, tanggalin yan para pagsipa hindi matigas. Ngayon titisting natin, ikaw na natin. Yun, naka-on na, neutral. Tapos padyak natin, may kuryente ba? Dito walang kuryente. Oh, wala. Ito, naka-on na to. On na yan. Tapos tingnan din yung kuryente. Push button na lang. Walang lumalabas. Ibig sabihin nun, may problema sa ignition system nya. Kasi wala talagang lumalabas. Yan, naka-on pa yan ha. Hindi nagbago. Ngayon, hahawakan ko. Tapos ipapadyak ko. Yan o, hawakan ko. Oh, walang kuryente talaga. Yan. May kuryente, sobrang liit. Ngayon, sunod na gawin natin, i-test natin yung firmware nya. Kung aabot pa ba sa required na reading. Ngayon, gagamitan natin ng multi-tester. Ito pala yung diagnostic natin sa primary coil. Ngayon, isit natin sa 2K ohms. Tapos yung isang probe sa ground, yung isa dito sa primary, yung out positive. Ito pala, nasuksok na natin. Umabot lang siya ng 0.245. Ibig sabihin nun, sobrang baba na talaga. Kaya mahina na yung kuryente nya. Ngayon, magtitesting tayo ng bagong primary coil. Ito pala yung bagong primary coil. Ngayon, ititesting rin kung magkano yung reading nya. Yung live, doon pa rin sa kuan, out ng primary. Tapos yung isa, ika-ground. Ito na, itesting natin. Ito, ika-ground natin. Kaya naka-ground na yan ha. Oo. Ngayon, nagre-reading siya ng 0.400